isang banal na krus. Mm. Hindi ko lang po malaman, siguro po baka mas early pa siya sa 1904, pwede pong early 1900s, 1903, ganun po. Kasi po noon, sa ganung panahon, masyado pang liblib ang kaintahan nun. May ilan-ilan pang nakatira dito sa baryo. Tapos may paniniwala rin ng tao na tungkol sa pestilence, yung paglabas nga ng mga elemento, ng mga aswang, kapre. Okay. Ngayon, may isang matanda na parang ano siya magsasaka siya, nag-aalaga rin ng mga kalabaw, na pinili niya sa isang bakanting solar dito sa baryo namin na magtayo ng isang krus. Ibinahon niya to doon sa lupa sa isang bakanting loteng solar nga. Solar? Opo. Yung po yung tawag nila, term na ginagamit nila nun. Bakanting lote pa, parang gano'n, bakanting lote. And then, binaon niya, tas nilagyan niya ng ilawan langis. Yung pong lote na tinatayuan ng krus na yun, kung gabi, ginagawa siyang talian ng mga kalabaw. Okay. And then noon, nag-utos ang simbahan ng Cainta na bawal maglibing sa Catholic cemetery ng mga batang pinanganak na wala pang sakramento ng binyag. Okay. Pumayag naman yung may-ari nun na pagkakalam ko po parang Faustino de Leon, na pwede rin dun ilibing yung mga batang wala ng binyag. Bukod sa nandun yung cross. And then, parang isang Semana Santa, bigla na lang naghasik ng mabangong sanghaya na nagmumula dun sa cross na yun. Simula no, naisip na ng mga taga-baryo na basahan ng passion tuwing Holy Week itong cross na to. And then siguro sa tagal ng panahon, naisip nila na ba't di nating gawing isang performance yung passion na ginawa nila no na kauna-unaan sinakulo o penitensya na wala pang stage yung mga panahon na yun. Tapos doon na po yung nagsimula. So may mga pala no, mga kababalagan. Yung mga kababalagan na nangyari ng mga panahon. Oo. Anak, bakit ka nagkaganito? Anong ginawa mong kasalanan? Sila'y nagalit sa'yo. Ina! Huwag po kayong umiyak. Alam mong ako ay na talaga. At dapat matupad sa akin ang kasulatan. Kaya't kayo po ay maganap sapagkat nananapit na ang kaligtasan. Hoy babae, pumalis ka na dyan. At kami na abala. Sige, Mayna. Magpahinga ka na. Anak ko. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth, Lord Jesus Christ, sovereign King and eternal High Priest. We humbly come before you, imploring your mercy and protection over this talk show, Historiang Katoliko. We beseech you to cover and seal this entire session, including our hosts, guests, viewers,
production team, and all who will see or hear this broadcast. With your most precious blood, surround us with your holy angels, especially Saint Michael, the Archangel, and place us safely within your sacred wounds. We implore you, Lord Jesus Christ, to establish a strong perimeter of protection around all our technology, cameras, microphones, speakers, computers, laptops, phones, routers, modems, optic cables, Wi-Fi, and cellular transmission, storage media, software, streaming platform, and all of means of online communication. Cleanse them with your most precious blood. We humbly ask you to block, bind, and drive out from them and from this place every evil spirit, especially those known or identified, every curse, hex, spell, oppressive force, or demonic influence, and to prevent any retaliation, return, residue, or replacement. We implore you, Lord Jesus Christ, to send forth your holy angels to guard all data transmission in the air or along cables so that no malicious interference, hacking, surveillance, or diabolical influence may prevail. May our work be shielded against all infiltration by the enemy. Lord Jesus Christ, we humbly beseech you to break, dissolve, and destroy every curse, hex, spell, spiritual attack, retaliation, or attempt to revenge by the enemy before, during, and after this show. Seal all entry points and connection with your most precious blood, leaving no conduit or tether open to evil or to any of us, to any viewer. Lord Jesus Christ, in your great mercy, we humbly implore you to render powerless, silent, blind, and ineffective all evil spirits, especially those known or identified, who might seek to disrupt, deceive, distract, tempt, or attack anyone involved in this show, or who might seek to sow division, confusion, error, scandal, or despair among our viewers. We ask you to bind and command them to depart silently immediately from this place, never to retaliate, return, leave residue to be replaced, sending them to the foot of the cross, for you deal with as you will. Lord Jesus Christ, may Historiang Katoliko be a channel of your grace, truth, and light. Bless our words, thoughts, and intention. May the Holy Spirit inspire and guide our speech, making it faithful to the Catholic teaching and fruitful evangelization. May all who watch or listen be drawn closer to you and to your holy church. Through the power and intercession of the Blessed Virgin Mary, Saint Joseph, Saint Michael the Archangel, all holy angels, and saints, especially Blessed Saint Carlo Acutis, and other patron saint or saints whose relic are present or known to assist against specific demonic forces. Protect us and this ministry now and always. Amen. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Welcome po, Sir Jordan Cruz Pingo sa ating program Historiang Katoliko. Thank you so much for this opportunity na interview ka at ma-feature natin yung very popular na cenaculo dito sa Cainta. So, thank you so much, sir. Sa lubos din po kami nagpapasalam sa inyo, Brother Adrian, na binigyan nyo kami ng pagkakataon na ganito dito sa samahan namin. Actually, nung nag-message si Brother Sai, di talaga akong dalawang isip kasi nga nakikita ko na sa Facebook itong cenaculo na to. And na-amaze ako kasi napakaganda ng inyong mga costume. Talaga pinaghahandaan, di ba? So, every year. So, thank you so much. Baka pwede kang magbigay ng background. Ano bang role mo dito sa cenaculo na dito sa Cainta? Totosin po, ito pong presidency ko ngayon, yearly po talaga, nagkakaroon kami ng election ng officers. Pero bago po ako maging presidente ng samahan namin, sa matagal na panahon no, since 2008, kasama na po ako sa staff ng props sa art department. Hanggang sa 2016, ako na po yung ginawang art director ng samahan. Ganun din po, isa rin po ako sa mga nagpa-props man tuwing actual presentation namin. Okay. Pero before dun, bakit naging malalim yung panata mo dito sa cenaculo? Siguro po dahil ando na yung lukso ng dugo. Kasi simula po sa ninuno ko, sa tatay pa ng mga Part lola na sila ko. dito. Opo, hanggang sa lolo ko, hanggang sa tatay ko. Nice. Nagsunod-sunod na hanggang sa mga kapatid ko, pati ako. Kami na lahat halos narito. Talagang tubong Cainta Tubong talaga Cainta kayo. po talaga. Ever since. Apo. So, pangilang generation na Kung Pag ako, ikaw. sa akin po, third generation na po ako. Oo. Tapos yung po mga lolo ko, saka tatay ko, halos naging pangulo na rin po nitong samahan na to.
So, curious ako sa ginagawa niyo paghahanda every Holy Week. Gaano katagal yung preparation? Halimbawa po, pag sa props department, karaniwan po, halos August nagsisimula na rin kami. Kasi may mga detaling props August pa lang. August pa lang po. Oo. Kaya pasasalamat namin na may ganito kaming stage. Nagagawa namin yung lahat. Ganon din yung costume department, yung minor props department. Pag pumasok yung August or bare month, nagsisimula na lahat ng crafting, lahat ng ginagawa. Kasi pag ikilusan namin siya ng January, halos gahol na yung panahon namin. Kaya ganun pa lang kaaga, gumagawa na kami lahat. Yeah. Kasi may mga props na mahirap gawin. Magpe-paper mosaic ka, may fiberglass, ito, mga to. yung mga ganito po. Usually, sino gumagawa niya mga yan? Pinapasadya niyo talaga Ito siya? No? pong brass, ito po talagang pasadya. Pero yung halos karaniwan, no, dito na po yung gumawa yung costume department na po. Through fiberglass, yung iba naman rubber matting. And yun nga, tinatanong si Sai, ito ay private, no? Hindi siya under diocese. Kaya medyo magastos, no? Talagang umaasa lang kami sa donation saka sa bigay ng local government. Doon lang po. Tapos minsan mo na-accredited din kami ng national like Department of Tourism saka ng NCCA. Ng Cainta, Department of Tourism or... Pati po yung sa national. Oh, nice, nice. Natutulungan din po kami. Tapos yung mga kinukuha yung mga actor dito, paano yung naging proseso nun? Kung ano po yung istorya namin, ganun din sila eh. Nanggaling sila sa lahi ng mga sinakulista na taga-Cainta. Okay. Na minana na lang ng minana. Di kayo nagpapa-audition? Walang ganun? Nagpapa-audition din po. Oo. Tapos, may ilan din po na nanggaling ibang bayan na interesado sila, gusto rin nila. Kaso ang Kunyari problema- taga Cavite ako, tapos gusto Pwede ko... po, pwede po. Okay. Di mayroon po ang taga-Antipolo. Kaso minsan nga ang problema nila, kasi pag sumapit na yung January, nightly na yung practice. Kailangan commitment. Oo. Yung layo, yung transpo, right. yun talaga, doon sila nahihirapan. Kaya karaniwan, majority talaga narito sa Cainta. May story na ba na parang kumuha kayo ng artista or Wala naman po. na... Siguro po, nung dinaraos na namin yung Grand Parade, nakakapag-guest po kami ng ilang artista na karaniwan po yung nakaupo rin sa government dito sa Cainta o sa provincial. Kaya po nagigis namin sila. Yeah. And etong senakulo na ginagawa nyo sa Cainta, ano yung nakikita nyo part na to na bakit mahalaga sa inyo to? Pag po kasi sinabi kong panata, masyadong gasigas na kasi yun ang gamit ng lahat. Right. Siguro po, ito na yung way namin ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos na mas magiging interest yung tao kasi nakikita nila ng visual. Nakikita nila na ganito yung nangyari. Bukod sa naiinganyo yung mga tao, na ipapakalat namin yung salita ng Diyos. Right. Kailan ba nagsimula yung senakulo ng Cainta? Or paano siya nagsimula? Nagsimula po siya, yung siguro po, 1904 talaga yung Yes, recording. 1904. March 30, 1904, Monday, Thursday po yun. Nasaksihan yun yung sa research, ng buong bayan ng Cainta, ang kanilang kauna-unang sinakulo. Pero nagsimula po to doon sa isang banal na cross. Hindi ko lang po malaman. Siguro po, baka mas early pa siya sa 1904. Pwede pong early 1900s, 1903, ganun po. Kasi po noon, sa ganung panahon, masyado pang liblib ang Cainta nun. May ilan-ilan pang nakatira dito sa baryo. Tapos may paniniwala rin ng tao na tungkol sa pestilence, yung paglabas nga ng mga elemento, ng mga aswang, kapre. Okay. Ngayon, may isang matanda na parang ano siya eh, magsasaka siya, nag-aalaga rin ng mga kalabaw. Na pinili niya sa isang bakanting solar dito sa baryo namin na magtayo ng isang cross. Ibinaon niya to doon sa lupa sa isang bakanting loteng solar nga. Solar? Opo. Yung po yung tawag nila, term na ginagamit nila nun. Bakanting lote pa, parang gano'n, bakanting lote. And then, binaon niya, tapos nilagyan niya ng ilawan langis. Yung pong lote na tinatayuan ng cross na yun, kung gabi, ginagawa siyang talian ng mga kalabaw. Okay. And then noon, nag-utos ang simbahan ng Cainta na bawal maglibing sa Catholic cemetery ng mga batang pinanganak na wala pang sakramento ng binyag. Okay. Pumayag naman yung may-ari nun na pagkakalam ko po parang Faustino de Leon, na pwede rin dun ilibing yung mga batang wala ng binyag. Bukod sa nandun yung cross. And then, parang isang Semana Santa, bigla na lang naghasik ng mabangong sanghaya na nagmumula dun sa cross na yun. Simula no, naisip na ng mga taga-baryo na basahan ng Passion tuwing Holy Week itong cross na to. And then siguro sa tagal ng panahon, naisip nila na ba't di nating gawing
isang performance yung Passion na ginawa nila no na kauna-unaan sinakulo o penitensya na wala pang stage yung mga panahon na yun. Oo. Tapos doon na po yung nagsimula. So may mga ano pala no, mga Yung kababalagan. mga no? kabulagan na nangyari ng mga panahon. Oo. Yung krus na pinutukoy mo ay existing pa ba siya? Existing pa po. Nasa saan siya makikita? Sa member din po namin siya, naging past president. Kumbaga sila na yung nagmana mula sa tita nila si Kuya Bal Andaya. Sa lahi po sila ng mga Cruz Andaya po na narito sa Cainta. Na minana nila sa tiyahin Hindi, I mean nila. yung mismong krus. Yun na po yung mismong cross. Nasa ba? Nasa bahay po nila. Pinangangalagaan po nila magkakapatid. Na minana rin nila nung tita niya doon sa mismong gumawa ng cross nun. Oh. Nilalabas ba nila to pag Semana Santa? Pag Semana Santa po, may humihiram po na malala yung kamag-anak nila na nagpapabasa sa kanilang bahay. Hinihiram yung cross na to. Nadala na rin po dito yung cross na yun isang beses. Wow. Tapos ang alam ko po ang ginawa, medyo may cover na siya kasi sa sobrang luma ng kahoy. Yes. Pero nag-excrete pa rin ba siya ng... Sa ngayon po parang hindi na po. Oo. Sa tayo. Saka parang nasa wall na lang siya ng bahay. Siguro mga 5 feet yung taas niya. Oh, nice. Tama. May mga untold story ba sa history ng Cenaculo nang hindi alam ng marami? Marami po. Kasi po, simula nga po. Or paano siya nakasurvive sa mga digmaan, Yun nga mga po yung sakuna ng mga panahon na yun? Recorded po no kasi bumabatay. 1904 Opo bumabatay din po kami dun sa kasi bukod po sa samahan namin ng Krusanayan, may samahang Baryo Daya po. Yun po yung tuwing piyesta na dito sa baryo, sila yung tumatayong ermano, ermana na nagbubuhat ng santo. Doon sa record nung nila na sunod-sunod rin yearly yung mga ermano. Nung World War II, walang recorded na na lista kung sino yung tumayong ermano. So ibig sabihin tigil nun. Parang naranasan natin ng pandemic, lahat tigil. Right. Tas ganun din siguro yung nung sa Cenaculo nung pagdating ng World War II kung 1942 man siya nagsimula. Tigil po siguro yung Cenaculo nun. Then 1946 nakabalik siya pero penitensya. Ayun, may existing kaming picture ng 1946 na nakabalik siya. And then tuloy-tuloy na po yun. Tapos alam ko po, pagkakalam ko 1969 nakakwento sa amin nung matatanda nun. Last scene na po yata nun nang parang nagkaroon ng isang sunog. Parang special effects siya yung pong kwitis ng fireworks, natalasikan yung parang props na bulak na parang ginagawa nilang ulap nun. Doon nagsimula yung sunog. Nasunog halos yung buong stage habang tumatakbo yung scene. Tigil na naman po. Natigil na naman po yung palabas. And then 1970, alam ko na ibalik. And then nung 1972, medyo nagkaroon tayo ng political problem dito sa bansa natin. 1972 siguro. Natigil na naman po dahil naman sa curfew. Yung mga panahon na yun. And then 1975 na yung naging ni Councilor Norbert Fernandez na siya ring na i-revive muli yung Krusanayan ng 1975. Kaya 1976 nagtuloy-tuloy na po up to now. Natigil lang na naman po siya 92 dahil dito rin po sa compound ng munisipyo natin. Noon po bakante pa kasi ito, hindi pa siya develop. Wala pa po ang municipal hall natin dito noon. Siguro po yung lakas ng hangin hindi siya nabasag. Yung nagkaroon siya ng tornado. Noon ang stage hindi pa gantong konkreto. Di-assemble pa siya na kahoy. Although ganito na yung laki niya. Nasira siya nung buhawi. So nung 92, nawalan din na Cenaculo. Siguro 4 days na lang before Palm Sunday po. No? Wow. Opo. Nag-parade na lang po. And then ang sumunod na natigil na nung dumating na yung pandemic. From 2020 to 2022. Ang dami rin palang mga challenges na pinagdaanan, no? May mga times ba na parang gusto niya... Yun yung sinasabi mo ng matatanda eh. Ang dami ng pinagdaanan ng cross. Na wag na natin magano na lang tayo, simpleng sa bahay. Pero unti-unti po, nagtataka rin kami na tuloy naman po yung pagpapalabas. Wow. So, ibig sabihin, itong stage na to, ever since dito talaga nagsimula to? Nung kahoy pa po to hanggang sa maging bakal na siya, nagpalipat-lipat din po eh. Okay. Bago siya naging konkreto dito. Pero dito lang naman po sa compound. Dito talaga. Umikot lang siya ng umikot. So, nauna pa kayo sa City Hall? Opo. Bago po yung municipal hall, narito na po sila. Narito na po ang Krusanayan. Pero nung Ondoy, di ba nang Ondoy. Yun, paano yun nangyari? September po nun sa Ondoy, di ba? Pero wala pa po, ano rin po yung stage namin, di assemble. Pero yung bodega namin na dito rin itinatayo. Nabasa po yung... Sila po, hindi po nag-i-exist. Pero yung mga props namin, talagang nababad siya sa tubig ng panahon na yun. So, kasi yun, back to zero kayo? Hindi naman po. Pero yung mas, yung mga damit, mas nabasa talaga. Saka,
ang nag-back to Suri po kami noong 2008 nung nagkaroon po ng sunog dun sa Sunog. Barangay Santo Niño. Kasi yung, ganito po, wala pa po kami stage nun. Yung costume director namin, dun sila nakatira eh. Isa yung bahay nila sa nadamay dun sa sunog. Tapos, nandun yung mga damit, kasama na nasunog po nun. Ganun din yung overall director namin na halos kapitbahay nila, nandun naman yung mga sound system, nasunog din yung mga sound system. Doon po kami halos nag-back to zero. Doon naman po pumasok ang Department of Tourism saka NCCA na tulungan kami. Ah, wow. Wow. At least may ganung support. Abo, ano? may ganun support. Nice. And paano nag-evolve kasi from simpleng pagdarasal sa cruise sa 8-day full production? Paano nag-evolve siya ng ganun? Ang pagkakaalam ko, kung di ba po yung 1900s, parang nagsisimula lang siya ng Monday, Thursday, hanggang Easter Sunday po siguro. And then, parang 1950s, 1940s, siguro po 1940s to 60s, doon na yung tinradisyon na ng Krusanayo na simulan natin yung buong Holy Week na talaga, Palm Sunday to Easter Sunday, and then puro Life of Christ, dahil po ang script nun talagang galing sa Pasyong Mahal lang nun eh. And then 1978, parang ang lolo ko po, saka si overall director ng Felipe Fernandez, parang inayos nila yung script. Bukod sa nandun yung Pasyong Mahal, kasi ang original script po is, Pasyong Mahal, inayos yung aklat ng Martir sa Golgotha, pero pinagsama. Okay. And then, nung panahon ng 1978, yung old script na yun, hinaluan na siya ng Bible. Kaya bukod dun, di ba, pag binasa natin yung Pasyong Mahal, medyo siya, paablada. Right. Oh. Nung pinasukan nila ng Bible, may ilang scenes na open dialogue na yung parang nag-uusap lang tayo. Kasi ganun po yung sa Bible, di ba? Yes. Open dialogue siya Yeah. pagbabasa. Uh-huh. And then, 1980s, dun na yung mas binatay na lahat sa Bible. Medyo umikli na yung story ni Jesus eh. Naging part fortnight na lang siya. Ngayon, para mapunuan yung matitirang mga araw, like Palm Sunday to Holy Tuesday, gumawa naman kami ng story from the Old Testament na full bawat araw po. Wow. O nga, from Adam, no? From creation to Noah's Ark, nagkaroon kami ng story ni Moses, Oo. ni Samson and Delilah, ni Daniel, Elijah the Prophet. Wow. Umiikot na lang po kami ng iba-ibang Old Testament. Kaya inabot kayo ng 3 hours. Inaabot po kami. Minsan po 4 hours. So, paano yun pag last day na? Kaya ba? pag last day naman. 8 days eh, no? 8 days po eh. Anong preparation as emotionally, spiritually, physically yung ginagawa usually ng mga cast or production? Bago po kami magsimula, yun, mihingi rin kami ng patnoway mula sa taas. Tapos, yun, nararamdaman din namin na, yun, yung sa kasabihan ng matatanda na, pagkasali ka sa ganitong organisasyon, bukod sa nagsisimba ka, and then ganito, parang hindi ka yung salitang, hindi ka aalatin sa buhay. Okay. Kahit pa paano kung may dinadalain ka sa Diyos, binibigay naman niya. Hindi lang ganun kabilis. Pero siguro dahil nagagamit kami tayo ng Diyos na sa pamamagitan nito, na ikakalat namin yung mga salita niya. Parang nagiging, yung suffering yun, nagiging offering nyo kay Lord. Offering. Diba? Parang Redemptive suffering. Ganda nun. No? Wala siyang bayad din. Nagtatrabaho ka ng Panata. panata po talaga. Mm. Ganun na po yung nangyari. Ba't tinawag na Sinaculo capital of the Philippines ng Cainta? Karamihan po kasi sa dami na rin po siguro ng samahan dito kasi dumami na siya ng dumami. Halos alam ko po 19 organization na po yung kumbaga sa halimbawa po sa Taytay. Alam ko meron dyan pero 4 lang po. Tas dito po kasi hindi siya yung nanatiling traditional na nag-evolve siya, nagbago siya ng costume, nagbago siya ng dialogue, nagbago siya ng props. Hindi siya yung ganito lang yung gagawin natin costume. Mag-develop tayo. So, kumbaga nag-i-innovate kayo. Nag-i-innovate po. Kung ano yung ginagawa sa Hollywood, parang tingnan natin kung kaya natin gawin dito. So, parang palagi kayo nagbe-brainstorming, di ba? Yearly po talaga nagbabago. Tapos may nadadagdag. Ang galing, no? So, ano yung tingin mong sikreto ng grupo nyo? Ba't ganun kayo? Ganong katagal. At yung innovation, creativity. Siguro po, pasasalamat ko na rin sa mga kasama ko. Lahat ho, siguro, porket may... Talented ba yung mga taga-Kainta? Talented ba talaga yung mga taga-Kainta? Taga-Kainta po. Parang... Ano ba makinakain nyo? Ba't ganun? siguro po, sa sinuwerte. Pero siyempre po, pagdating sa art, ang gono pa rin ng siguro po, yes. Papasalamat na po kami na nag-number 2 kami pagdating sa arts kahit pa paano. Number 2 kayo. Hindi naman po, pero pagdating po sa ganito pagdating sa paggagawa ng arts. Pero number 1 pa rin ang uno, sila pa rin talaga yung magaling. Galing. Tapos kayo naman, number 1 sa Sinaculo. Sa Sinaculo po siguro na
nalilinya. Saka sa... Daig nyo pa yung sa Pampanga, no? Hindi ko naman po Di ba may mga ano dun? meron mga sa pinaka- real po doon. Oo. Real po na crucifixion. Yeah, talaga. yeah, oo. Kaya, Nice. And tingin mo ano yung pinakamahirap na challenge na kinaharap sa history ng Sinakulo dito sa Cainta? siguro, May natatandaan ka ba? ang Na natatanda ko parang lang, halos mawala because of politics or church division? May ganun bang story? wala naman po. Siguro po, hindi ko naman po inabot nung panahon nga nung 1972, ganun. Pero ang inabot ko na medyo nag-struggle yung samahan nung nag-pandemic tayo. Kasi halos yung kalahati ng budget namin nun, nagamit na eh. Tapos biglang nawalan na Sinakulo. Siyempre, nakaasa ka rin na may makukuha ka pa rin kasi Right. umaasa rin kami sa donation ng iba, pati yung bancheto nga, yung pundaan, sa souvenir program. Nawala lahat yun. Kaya niisip din namin nun, paano kung matapos man tong pandemic nung mga panahon na yun, paano tayo makakabalik uli? Ganun na kaliit yung budget natin. And good thing, tinulungan Naman po Department kami. of Tourism. Department of Tourism, lang local government po namin. Saka nung mga tao na nagtumulong sa amin, pati yung dati namin member na nasa overseas na kahit pa paano, tumutulong sila hanggang ngayon. Kasi, ganun siguro yung naniniwala sila na kahit nagtagumpay sila sa buhay, nakapunta sila sa ibang bansa nang dahil din dito. Yun din ang paniniwala nila. So it's a religious experience talaga, no? Religious Hindi lang basta nagdrama, nagpalabas, not just entertainment, no? Opo. But spiritual. Spiritual po. Ramdam mo ba yung hirap na mag-focus? Pag bubuksan mo yung cellphone mo, sabi mo, 5 minutes lang ako mag-scroll, kaka 5 minutes mo, umabot ka na ng 15 minutes, 30 minutes, kaka-scroll, na imbis na scroll lang tayo ng scroll, kaka-TikTok, Facebook, parang nakaka-guilty na sana, ini-spend na lang natin to sa ating prayer time para kay Lord. Na yung phone natin ay nagiging distraction instead of blessing. Lumalayo ang puso natin sa pagdarasal at sa pagninilay. Hindi mo naman kailangan baguhin ang cellphone mo. Hindi mo naman kailangan itapon yung cellphone mo. Pwedeng maging blessing yung gadget mo na yan. Babaguhin mo lang kung paano mo ginagamit yan. Meron isang app. Ang tawag dito ay Hallow app. At dito sa app na to, ang phone mo mismo ang magiging source ng spiritual nourishment mo by doing rosary every day, gospel reflection, mga novenas. Madali lang tong pakinggan kahit sobrang busy mo. No more doom scrolling. Instead, nourishing scrolling na. Kung tingin mo medyo distracted ka, try mo gamitin ang Hallow app. I-download mo yan ngayon at sabay-sabay tayong mas mapalapit pa ang ating relasyon sa Diyos. And ikaw gumanap ka pala ng Pontius Pilate, brother. So, paano nyo napapanatili historical accuracy ng mga script or naghahalo kayo ng mga parang exaggeration para sa drama? May ganun ba? Para mag-swak sa culture ng Pilipino? Sa parte ko po nun, sinunod ko lang yung tinuro ng director namin. Medyo siya asa traditional siya Tapos hinaluan ko na lang nung kung ano yung kaya ko. Tapos mahilig naman ako manood ng mga foreign films na tungkol dun sa istorya ni Jesus. Minsan, ginagaya ko na rin doon sa ginagawa ko, pati yung tamang kasuotan. Saka yung tamang, siguro kung ano yung traits ng mga Roman ng mga panahon na yun. Ano yung tingin mo pinakamahirap sa paggawa nitong Sinakulo? Pinakamahirap po siguro po yung, ngayon po kasi okay na lahat Kaso ang inaano na lang namin yung pangangalaga doon sa script namin, doon sa costume na kahit pa paano hindi siya magaya sa iba. Kasi minsan nakakapi, lalo na yung panahon ngayon ng may social media. pinapirate pa kayo? Hindi po, may pinapapirate Napapirate po. kayo? Oo, Pinapirate. po. Kasi po sa social media, Yes, lumalabas yes. yung madali na makopya yung example, yung Right. script pa lang madali. Dapat pinapapatent. Pinapag-patent. Pinapa- Ang inisip po kasi namin, paano natin ipapatent? Kinuha din natin sa Bible to Okay. From Bible din tong script natin. Kaya ganun din. And so, yun nga, sabi nyo na kinukuha nyo sa Bible, may mga times ba na pressure kayo kasi sa modernong panahon ngayon na para maging relatable sa audience, may mga ganun bang pressure? Sa amin po, parang wala naman. Lalo po sa kabataan, mas tinitingnan nila yung kung ano yung nakikita nila. Hindi naman masyado sa script Siguro po yung sa
tsura ng set saka sa costume. Doon sila mas particular yung mga audience namin na kabataan ngayon. Paano niyo pinipili role ni Jesus? Kailan ba sobrang banal? Ganyan. Wala naman. Hindi naman po. Pero Parang hirap eh. No? ang hirap po eh. Pero sa Kainta po kasi, Iba-iba yan o isa-isang tao lang din. parang dito po kasi sa Kainta, siguro po kung babalikan natin yung history, nanggaling kami sa Sepoys, di ba may dugo kami yung Sepoys. Ano yung Sepoys? Yung pong mga Bombay na nagpaiwan sila dito nung panahon ng British-Spanish War. Okay. Kaya karaniwan sa itsura ng mga taga-Kainta, yung matatangos sa ilong, medyo Bombay na. Nahaluan kayo. I see. Tapos parang hanggang ngayon, yun yung ginagawang criteria na para maging Jesus. magmukhang Jesus. Kasi medyo Dahil doon sa itsura. Arab. May pagka-Arab din yung mukha gan. Pag naghalo yung siguro Pinoy at Bombay o Indian na blood, medyo nagiging Arab yung itsura niya. Dapat pala ganon. Opo, may ganon. Until now. Until now po, although may mga naging Kristo na rin kami na medyo mistiso na ngayon po, yun yung criteria. And then, siguro po, yung sa pamumuhay na rin ng taong kukunin namin. Kailangan kasi okay yung image pa rin niya. How about si Blessed Mother, si Mama Mary? Yun po ang talagang pinaka-tradisyon dito sa amin. Halos sa buong Kainta, lahat na nagpapalabas ng sinakulo na kukuha sila ng isang dalaga na gaganap na birhen na kapag itong, siyempre, hindi naman natin mag-aasawa din yung oras na lumagay na sa tahimik yung babae, pag-asawa na siya, hindi na siya pwedeng gumanap na Mama Mary. Parang yun yung pinakasagrado dun. Yun yung sagrado. So, may times na inuulit siya kung single. Kunyari, single pa. Tapos, siya pa rin. Hanggat, kung gusto parang niya. Miss Universe to, ha? Kasi pag nag-asawa, hindi na pwede. Hindi na pwede. Yung iba naman, may mga lumabas din kaming Mary na hindi naman nakapag-asawa. Pero, kumbaga, nag-overseas din sila. So, ever since nagsimula ganun yung... Ganun po yung pinaka-tradisyon na sinusunod. May fit pala, no? Bukod sa may mga key roles, ano pa yung... Bukod kay Jesus, meron pa bang key roles na dati meron po, kay tradisyon? Pag yung kay Judas Iscariot, ang tinitingnan nila yung medyo malaki yung mata kasi andun pa rin yung acting na panteatro yung kailangan dumidilat yung mata mo, ganun. Pag Roman soldiers ka, kailangan malalaking tao, ganun yung... Para mga bouncer, mga bouncer, ganun ang yun yung parang mga tradisyon na hinahanap pagdating sa ganito. Pag kay Peter, medyo mataas din na medyo malaki rin kasi magmukha siyang leader nung pinaka-disciples Ikaw yung birang role mo, Pontius Pilate, ano yung challenge, nakaka-challenge ba yung role na yun? Noong una, nagdadalawang isip din ako kasi hindi naman ako katangkaran kasi pag Pontius Pilate nasanay na matangkad, pero nung huli sige, ayan na, sinabi na lang direct, sige, anuhin mo na lang yung acting mo para doon man lang okay na yun. Okay sa mga audience. Until now ba? Hindi na po. Bali, 2 years na po akong hindi gumaganap. Nag-concentrate na lang po ako sa props talaga sa paggawa ng yung mga art. Kumbaga overall, talagang ikaw yung nag-administrate. Ako na po yung nag-ano sa pagdating sa nagmamando, yung titignan mo yung structure, organization. Pinipinta, lahat po. Painting, pati yung sa recycle na ginagamit. Doon na lang po ako nag-concentrate. So, natutulog ka pa ba pag Holy Week? Okay na. Or, di ba right now, nagtatrabaho ka din, no? Paano mo siya nasasabay sa work mo? Tapos, dito lang din po ako sa local government nagtatrabaho. Kaya, nice. Kumbaga, nagkakaroon ako ng panahon para ma-check tong mga project namin dito sa Sinakul. Ano yung tingin mong impact nitong Sinakulo sa Kainta sa mga kabataan? Ang impact nito siguro, nahihirapan ba kayong i-convince sila na sumali dito? Or talaga nakasanayan na talaga dito sa... Parang nakasanayan po kasi pagdating po ng January, alam na nilang... Matik na talaga. May mga dumarating na mga bagong neophytes na... Nagbo-volunteer talaga silang gaganap. And then, siyempre, mahalaga sa amin yun kasi binibuild namin yung mga kabataan. Kasi darating araw, tatanda din kami. Kailangan magpatuloy ito. Sa kanila namin ipapasa yung mga ganito. Kagaya noon, pinasatos ng mga lolo ko sa mga magulang namin. Ngayon, inuunti-unti naman kami yung pinapasahan nito para magtuloy-tuloy ito. Kami naman gagawin din namin yun sa mga kabataan na mga batang kasali namin ngayon. Wow. And sabi mo ay like yung mga past accidents,
Opo. Yun yung pinaka-worst, yung nagkasunog. Nagkasunog. Saka po nung... Saka yung buhawi, no? Opo, tas yung overall director namin na kuryente po siya, 19... Hindi ko po alam kung 7... During the, ano na po noon, nagliligpit na po. 1977 or 79 po. Parang, yun po, yung kahoy pa lang. Yeah. Yung hawak niyang bakal, alam ko po, nadikit siya sa release nung isang high tension wire. Talagang sunog my. siya. Sunog talaga siya. Kanina nandito eh. Tapos ano po, Ay, sayang, hindi ko siya nakita. sayang nga po eh. Oo. Dinala po siya sa ABM season. Alam ko po yung ABM season, yun yung naging medical city na nung nasa Shaw Boulevard ba. Oo. Doon siya dinala ng 3 months for rehabilitation. And then, binabantayan siya kanya-kanya, yung mga members, toka-toka. And then, halos tumanda na siyang binata eh. Although nagkaasawa siya nung tumanda siyang binata. Hindi ko alam kung ano nangyari nun sa relasyon nila nun. Tapos, parang binuhos na lang niya yung buong buhay niya. Ngayon, 80 years old na siya. Hanggang ngayon, siya pa rin yung director dito sa samahan namin. Nice. Binuhos na niya talaga. Hindi siya tumigil, no? Hindi siya After tumigil. nung Tas aksidente na yun. Opo. Tapos nagkataon pang hindi siya nagkaanak. Kaya parang nabuhos niya talaga dito yung buong buhay niya. Grabe. Meron bang times na parang may nag-protest ba na non-Catholic sa ginagawa nyo? Ang huling alam ko po nung nagkaroon kami ng Grand Parade, parang alam ko iba yung religion niya, pero ang talagang nirereklamo niya, yun yung traffic. Yun lang talaga. Talaga eh. Yun lang. Pero parang dahil nga iba rin yung religion niya, inaano nga niya na that hindi nyo medyo may pagka-idolatry. Yes, pero, so... ano, ginagalang naman namin. Ano lang, guess nakaraos na lang. Ano pa ba yung mga usually na criticism? Like, mga Katoliko, mga panata nyo, paulit-ulit, pinapatay nyo every year si Jesus. Ano ba yung usually pa bukod doon na nakukuha nyo? May mga ganun ba? Hindi naman po masyado. Siguro yun lang yung pinaka-record na Nagreklamo dahil sa traffic. sa ganun. Tapos iba yung, nagkataon na iba yung pananampalataya niya. Ayos na, ginagalang naman namin. Hindi na lang kami sasalita, syempre. Iba-iba tayo ng At dahil, kasi nga every Good Friday, no, yung sabi niyo sa daan. Yung nangyari naman nun, yung parang naano siya sa traffic, alam ko, yun yung sarili namin parade na ginagawa namin before, Saturday before Palm Sunday. Yeah. Doon siya yung parang naano. Kasi yung Good Friday parade naman, automatic na sa lahat ng tao na alam nila ang road ng Cainta sarado. Right. Yung kasi, sariling parade lang namin. Pag nakakarinig ka ng idol worship, naapektuhan ba kayo dun? Kung naiintindihan naman po namin yung kasi nasanay na tayo ng images talaga tayo. And then dahil nagpe-perform pa kami dito ng Old Testament, hindi pwedeng mawala yung may props ka ng idols eh. Pero sa amin, mas alam namin, mas maiintindihan mo dahil nakabase kami sa Bible, naiintindihan mo na hindi mo pa rin naman talaga Diyosin yun. Iba pa rin yung yung talagang alam natin invisible God na dinadasal na talaga natin. May gumanap na ba na actor sa ibang sekta? May natatandaan ka ba? Parang wala naman po. Although may pumupunta na tao na nag-i-interview rin siya na born again, na okay naman sa kanila, walang problema. And then ano nga kami, yung ibang Christian na sekta, ang gusto naman nila sa amin yung pag may Old Testament. Talaga yun yung pinanonood nila. Compare pag may New Testament na yung pinapalabas namin. Mas gusto nila yung Old Testament. Bakit daw? Siguro dahil nakikita, yun okay lang na ipakita mong visual ng mga istorya ng mga prophets eh. Baka mas gusto nila yung, mas interest sila sa ganun. Bilang presidente, may times ba na may pressure ba na baguhin yung tradition or baguhin yung script? May ganun ba? Or talaga na you continuously nag-i-innovate talaga kayo? Pwede po, continuous innovate. Although minsan nag-iisip din kami na medyo i-mix lang yung script kasi nga minsan nagagaya na rin eh. Madali nang gayahin. Paano nyo nalalaman na may nanggagaya? Nakikita rin namin through social media. Kasi madali na nga ngayon. Bawa, may isang scene kami na ipost sa YouTube. Madali na makopya yung script na yun. Pero anuhin namin, kung tutusin, hindi rin naman namin kasi sa Bible nga, yun lagi naman. Kasi kinuha din natin yung message. Script namin yan. Wala naman ganun. Hindi na naman po namin kinagan. Pero sure kayo na sa inyo galing yun. Pag yung alam mo na sa inyo ginawa. And paano nagiging bridge ang history ng Senacula sa pagitan ng mga old and new generation? Siguro po pag yung nagsasama-sama yung dalawa.
Although, May times ba nagkakaroon problema pag yung mga matatanda sa kabataan? Opo, pag minsan, pinaghahalo, ganyan. kasi pag mga kabataan, medyo maano nila. Right. Yung Energy, oo. pag mamatanda kasi, minsan nakasunod pa rin sila sa tradisyon. Yeah. Kaya Paano yun? medyo- Lalo na yung creativity. Paano Opo. yun? Paano nagbabanggaan yun? Sa akin po, sa karanasan ko, kasi yung overall director namin, nagpe-painting din yun, nagpipinta rin yun. May ginagawa ako na minsan sasabihin niya, hindi mo ba pwedeng dagdagan ng ganito o pabawasan ng ganito? Parang may ganun siyang, na sinusunod niya yung nakasanayan niyang tradisyon. May mga record ba na miracle story, divine intervention na ginagawa niyo tong senakulo sa Kainta? Parang marami po. Pwede ka mag-share? Yung una po, yung nasabi ko na yung kay Nasunog, Derek. yung Tas nakuryente. nakuryente si Derek, naka ano naman siya, naka-survive naman siya. And then may mga kasama naman ako na parang na-depress dahil iba parang nawala ng trabaho. Tapos ginawa niya, porket nagtumutok siya rito sa paggawa dito sa Sinakulo. After Sinakulo, may tatawag na sa kanila, okay na yung trabaho nila. Wow, amen. Opo, yung iba naman may sakit, namamanata rito para gumaling yung magulang nila o yung kapatid nila na may sakit. Yung iba naman yung may mga mag-asawa na hindi magkaanak, pinanalangin niya na mamanata ako dito, bigyan mo lang ako kahit isang anak lang, masaya na ako. Paano pala ang ginagawa nila? Na tumutulong? Tumutulong po sila, Volunteer? volunteer sa props, minsan nagiging actors and actresses din. Meron ba kayo nun na gusto ko maging ako? Mayroon gano'n ba? Wala naman po. Pero karaniwan po kasi yung director talaga. siya yung namimili. Siya talaga yung mamimili. Oo. Kung sino yung tama dun sa role na yun. Ikaw, may personal story ka ba na gusto mong ma-share, brother? Sa akin naman siguro, Yung naging impact sa'yo na itong senakulo? siguro kahit pa paano nagka-interest ako sa buhay ng Panginoon. Although minsan nagbabasa naman ako ng Biblia dahil nga kailangan gamitin mo dito. Tapos yung mga biblical movies, dati naman di ako ganun kahilig dun. Nahilig na ako ng panonood sa ganun. The Chosen. Opo, The Chosen, yung iba-iba. Tas, yun, yung... Nagaya ninyo, meron ba kayong parang na-inspired nung habang pinapanood parang in-innovate nyo because sa The Chosen? May Opo, ganun ba? marami po. Lalo po yung The Ten Commandments na halos yun yung kinokopya namin na maging istorya dito. Wow. Galing As yung pong pagdating ng mga kasi kulang pa po yung script namin, lalo pagdating sa parables ni Christ. Ang dami pa pong hindi namin na ipapalabas dito na galing sa yun yung po yung pinag-iisipan namin kung idadagdag namin ngayon sa So meron pa, gusto niyo pa siyang dagdagan dagdagan po. pa. So hahaba siya. Haba talaga po siya haba. Halos yearly po, may nadadagdag minsan isa o dalawa. Kaya isang night 23 scenes kami. Magiging 24 to 26 scenes siya night dahil nga may nadagdag kami eksena na sumunod na taon. Ganyan. Wow. Nice. And usually may yung comment na ibang mga parish mga ibang pare sa ginagawa nyo. Sa mga parish priest naman po namin dito, okay. Talagang todo yung suporta nila. Sa karaniwan po, iniimbita pa nila kami sa simbahan nila para mag-perform during gospel, lalo pag Palm Sunday. Tas yung Good Friday, yung Veneration of the Cross, inimbita rin kami para i-perform yun. Although hindi kami nagsasalita, yung pinay-perform lang namin habang binabasa yung gospel sa simbahan. Wow. And then, tuwing December, pag ginagawa naman namin panuluyan, iniimbitahan din kami sa 24 midnight mass po ng Christmas. So, nagpe-perform din kayo sa iba't ibang parokya, no? Okay. Pero karaniwan po dito po sa Kainta talaga. Oo. Or ba kayo sa ibang diocese? Sa ibang diocese po, hindi pa po masyado. Pero ang pagkakaalam ko nung 1995 World Youth Day, nung pumunta si Pope John Paul II, alam ko po na imbitahan kami kaso na mag-perform ng Station of the Cross. Kaso kapos na po yung panahon, saka wala po kaming stage na ganito eh. Lahat ng gamit namin noon nakatabi pa. Matagal yung preparasyon ng panahon para ilabas lahat ng gamit para mag-perform dun. Sa nung World Youth Day nung 95. Okay. And bilang president, ano pa yung nakikita mong future ng Senakulo sa Kainta? Siguro po mas kasi yearly makikita mo may innovation. Siguro mas lalo yearly po mag-i-innovate. Although yung script medyo naiiwan siya kasi yung ibang organization dito nanatili sila dun sa tradition na script. Kami lang yung parang nag-evolve yung script. Pero pagdating naman sa costume halos lahat, sa props
lahat po mula sa amin, saka yung ibang groups, nag-i-innovate talaga sila. Nag-evolve taon-taon. Sa lahat ng costume, ano yung pinakamahirap gawin? Pinakamahirap po siguro yung armor. Kasi talagang mag-uukit ka sa mga brass plate. Oo. Yun po mahihirap. Yung sa, pero di kayo mga crucifixion, no? Tapos may crucifixion scene. Oo. Yung Good Friday, hanggang saan lang yun? Yung Way of the Cross lang yun. Yung sa Good Friday po, mas nagagawa po yun yung nagpipinitensya group na talaga. Kami po yung Passion of Christ na magsisimula kay Pontius Pilate ng crucifixion. Black Saturday po namin na pe-perform yun. Ang Good Friday po namin, nasa trial pa lang siya. Trial, yung entrance to Jerusalem. Yun pa lang po yung mga nagagawa namin pag Good Friday. Yeah. And Brother Jordans, like sa tingin mong nangyayari ngayong mga gulo or economic crisis, may gera, tingin mong pagbibigay, ano yung tingin mong magiging part ng itong sinakulo sa Cainta pag napanood ng isang na nawawalang pag-asa? Ano yung tingin mo impact sa kanya na ito? Siguro po, yung makita niya na andyan pa rin ang Diyos, andyan pa rin Panginoon natin, saka yung peace, lalo yung nangyayari sa Middle East. Yun po siguro ang impact sa isang tao, oras na mapanood niya yung ganitong klase ng palabas. Or meron ka bang testimonials na dahil nakita niya to, nagbago buhay niya, or may mga ganun ka bang story? Sa amin po, pag babalik mo, marami talagang nagbago yung buhay na naging part ng sinakulo o kung may nakapanood man. Although hindi ko naman masasabing lahat, pero marami pong naririnig ko sa kwentuhan na marami talaga nag-iba buhay dahil sa sinakulo. Yeah. So, siguro last question, brother. Bakit mahal mo ang pagiging Katoliko at ba't mahalaga sa iyo ang panatas dito sa sinakulo sa Cainta? Parang sinanay po kasi kami mula sa lolo namin na hindi naman devout Catholic siguro simple Catholic. Pero lumaki kami sa lolo't lola namin na talaga sinanay kami sa paniniwalang Katoliko. And then minulat kami sa ganitong tradisyon na tungkol sa sinakulo na kung ano yung ginagawa nito sa bawat buhay namin. Saka yung isa po, yung nasanay kami ng sabi na may pagka-Marian devotee rin tayo. Wow. Usually yung Mama Mary, anong title ang ginagaya nyo sa mga sa sa sinakulo? Dito po parang Maria yung ginagamit namin. Although kinokomplete. Kasi dahil pagiging Katoliko, talagang kinompleto namin yung Mysteries of the Rosary. Kaya ang pinaka-last scene namin yung Coronation of Mother Mary. Doon po kami natatapos. Para makompleto yung mystery ng Rosary. Oh, wow. Sa whole play yun? Sa whole play po yun. Doon siya tinatapos? Doon po tinatapos. Parang kaya dati mayroon kami Adam and Eve, parang may connection yung dalawa dahil naniniwala tayong si Eve, yung woman, yes. na tinuloy siya ni Mama Mary as yung tinutukoy ni Kristong another woman na yayapak dun sa ulo ng ahas. Yeah. So talaga pag Holy Week, punong-puno ng tao dito sa plaza. Ano yun? Iba, standing na, no? Ganun. Standing na po halos. Yung iba, makikita, nagdadala po talaga sila ng mahabang bangko o mga ganitong monoblock para makapanood, tas kasama yung mga bata. Oh, wow. Talagang every year talagang abangan talaga yan. Kahit ako, kinalakihan ko na po yung ganun. And Brother Jordan, sa mga viewers natin na pinapanood to, paano nila pwedeng makita to? Paano nila pwedeng mapanood yung sinakulo dito sa Cainta? Sa mga nais pong makapanood ng ganitong klaseng palabas na sinakulo, maaari po kayong magpunta sa bakuran ng munisipyo ng Cainta. Narito po yung Tanghalang Cainta. Mapapanood nyo po ng magsisimula sa Linggo ng Palaspas hanggang Linggo ng Pagkabuhay ang pagpapalabas ng Krusanayon sa ganap na 9:00 ng gabi. Napapanood din po kami through YouTube saka sa Facebook page namin. Naka-live? Naka-live po siya. Okay. Sa anong type nila? Sa Krusanayon Incorporated. Sa tulong din po ng SOCOM ng Krusanayon. So naka-live din siya. So Naka-live every day yun? Opo. Yung buong 8 nights na po yun. Oo. So i-follow lang nila yung cruise Yung Krusanayon. Oo. Sa Ako YouTube. yung sa YouTube. Meron din ba kay TikTok? Wala na. Doon lang talaga sa social media. Paano nila pwedeng i-support ang itong ginagawa niyo organization? Siguro po, yung mga gustong sumuporto sa amin, bukod sa manonood kayo dito ng live, pwede rin yung mag-like sa FB page namin saka sa YouTube. Okay. Or mag-volunteer, meron bang ganun po Pwede rin po. opportunity? Pwede rin po.
Wow. So, ayun. So, maraming salamat, Maraming Sir salamat. Jordan, Brother Jordan, sa pagkakataon nito Salamat at po, Brother nakapanayam ka at ma-feature natin yung Cenaculo sa Kainta. At I'm sure maraming mga viewers ko na talagang abangan at papanoorin itong I'm sure. Kasi di ba, Holy Week, wala naman tayong pasok na, wala nang ginagawa. So, maganda opportunity na makita nila to. Tapos, papagnilayan nila yung Passion of Christ. Apo. Ikaw ba, during yung sa mga scene na yan, meron ba tumatama sa'yo? May ganun ba pag, kahit pa ulit-ulit mo siyang ginagawa? Siguro po yung scene ng Transfiguration. Transfiguration. Kasi Bakit? doon parang pinakita natin na yung immortality ni Jesus talaga. Oo. Na parang may dalawang icon o dalawang great prophet na lumabas doon na nakita nung three apostles Ano yung pinakamahirap na scene na tingin niyo mahirap na gawin? ginagawa namin. Siguro po yung crucifixion. Why? Bukod po dun sa props, saka dun sa yung control nung buong cast, yun na yung pinaka-highlights ng buong Cenaculo, yung crucifixion. Tapos doon mo na yung makikita kung paano niya napatawad yung mga tao. Kung paano niya kinuha yung pagkakasala ng tao para sa ipapatawad natin. May mga prosthetics din kayo doon? Opo, may ginagamit po. So, paano yung preparation? Mahirap yun. Matagal po. Yung mga dugo-dugo, yung sugat-sugat. Opo. Ang humahawak po nun, yung costume department din po, saka yung makeup department. Ilang oras Tas- ginagawa yun? Sa amin po kasi pag Cenaculo, tuloy-tuloy, tas live eh. Kaya hanggat maaari mabilisan. Siguro po kaya siya ng ilang minuto lang. Bilis Mabilis din po. Usually dugo, paano yun? Yung syrup po na ginagamit namin. Tas Oh. may ginamit na po yata kami na water-based na latex para doon sa sugat. Yun. So, ang ganda. Ang galing. And thank you so much, Brother Jordan. And any last words sa ating mga viewers? Meron ko bang gustong parting words sa kanila? Yun po iniimbita namin kayong manood dito sa kasana, hindi lang po yung mga makakapanood naman, hindi lang sa Cenaculo matapos yung pagsasabuhay natin sa itinuro ng Diyos, kundi isabuhay natin to araw-araw. Wow. So, maraming salamat, Sir Jordan, sa pagkakataon nito at thank you so much at ipagdadasal pa namin ang itong Cenaculo dito sa Cainta na patuloy kayong mag-grow, lumaki pa at tumagal pa at talagang hanggang maraming henerasyon yung magmana dito. So, thank you so much, brother. Brother And- Adrian. And siguro pwede tayo mag-close with a prayer. So, in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, Salamat maraming po, salamat po, brother. God bless. Thank you po. Ama, kung maaari, ay ilayo mo sa akin ang sarong ito nang hindi ko iinumin. Gayunman, ang kalooban mo ang siyang dapat na masunod. Magsipagsisi kayo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Sapagkat malapit na maghari ang Panginoon, magsilapit kayo at magpabinyag. Sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. Ikaw ba ang sinasabing tagapagligtas? Hindi ako,
Ako ay nagbibinyag sa pamamagitan ng tubig. Subalit ang sinasabi kong magbibinyag sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay dumarating na. Gusto mo bang magkaroon ng early access? Kumbaga, ikaw yung unang makakapanood ng mga na-interview ko mga guests dito sa ating programa na Istoryang Katoliko. Magagawa mo yan mga ka-faith by joining my Patreon group. Kasi sa ginagawa ko na pag-i-interview ng mga different guests dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, actually hindi ko pa talaga siya na-edit at na-upload agad. Marami pa akong backlog kasi nga I'm a one-man team dito sa ginagawa ko. So most of the time, ako talaga nag-edit. Actually, ako talaga nag-edit ng lahat ng mga interviews at mga vlogs dito sa channel na to. As much as I want na after ko sila ma-interview ay ma-upload ko na, hindi ko po yung magawa kasi kailangan natin i-edit at pagandahin pa yung interview sa paglalagay ng mga slide and information na very relevant at mas makakatulong pa sa inyo. Pwede nyo siyang ma-access by joining my Patreon group. Once na natapos ko na yung interview, i-upload ko kagad dyan sa ating Patreon group ang mga pre-recorded interview. At alam nyo mga ka-faith, sa pag-join nyo din dyan sa ating Patreon group, ay matutulungan nyo ko dito sa ating ginagawang online evangelization. Alam nyo naman na itong ginagawa natin ay hindi libre. May mga cost tayong ginagastos, mga ginagamit natin, yung pamasahe, pagpupuntahan natin yung mga ini-interview ko na face-to-face, and etc. In due time, I'm planning to build a studio, a home studio. Malaki talaga ang cost at gagastusin dito. Kaya mga ka-faith, by joining my Patreon group, mas matutulungan nyo ko na mapa-improve at mas mapaganda pa at mapagpatuloy pa itong ginagawa natin na online evangelization. Di lang kayo magkakaroon ng early access, kundi matutulungan nyo din ako dito sa ating online evangelization. Kumbaga, you will be my partner in doing this. Kung wala kang gifts na ginagawa ko, magsalita, mag-interview, pero may capacity ka to help me in this mission, ay magiging mag-partner tayo. Ako gagawa ng pag-i-invite, pag-i-interview, but at the same time, alam ni Lord na you help me and you've been partnering me with this mission. Kaya mga ka-faith, para maka-join ka dito sa ating Patreon group, ilalagay ko yung link kung saan mo pwedeng ma-access itong Patreon group na to. May cost siya, may konting babayaran ka lang, pero yung magiging benefit naman yan sa'yo spiritually ay sobrang overload. Thank you so much and God bless.